Right, good morning po. Good morning po sa bawat isa. We are so thankful to the Lord na tayo po ay pinagsama-sama muli ng ating Panginoon. Ayan, upang tayo po ay sumamba, tayo po ay magbigay kapurihan po sa ating Panginoon at ganoon din mapag-aralan din yung kanyang salita. And we praise God na even though mayroong mga unexpected na nangyari kanina lang, but still we are so thankful to the Lord dahil this day is Lord's Day and this day it's God's Day. At kumbaga inalaw din ng ating Panginoon yung mga bagay din na yan upang tayo ay subukin ng ating Panginoon. In the same way ay binigyan din tayo ng Panginoon ng magandang panahon after. Diba? ng after. Kaya we praise God for this day na binigay po sa atin ng ating Panginoon. So this time, this month of June ay patuloy po natin na pinag-aaralan. Ayan, patuloy po natin pinag-aaralan yung month of stewardship. Di ba? Kumbaga, stewardship month po tayo ngayon. Kaya last time, tayo po ay nag-aral din po patungkol po doon sa kumbaga, in-introduction po natin yung month na ito about stewardship doon po sa parables of the talents. Di ba? Na I entitled yung message po na yon, di ba? Well done ba or wasted? Di ba? Na tayo lahat ay pinagkaloob po ng ating Panginoon. Di ba? Tayo lahat ay merong pinagkatiwala ang Panginoon para po sa atin. At yung mga pinagkatiwalang yon is what? Ito po ang purpose niya is tayo ay maging effective doon. Ang purpose niya is para mas lalo pa nating pong, kumbaga, mabigyan ng papuri ang ating Panginoon sa lahat ng pinagkatiwala niya po sa atin. Because we believe that everything, all things, ay sa Kanya lamang. Di ba? Ay sa Kanya po lamang. Kaya, yung introduction na yon, di ba? All of us as followers of Jesus Christ, all of us na tayo po ngayon ay sa panahon na ito ay kumbaga hinihintay po natin yung pagdating po ng ating Panginoon. Di ba? And dun sa pagdating na yon, one thing that matter. Are we a good steward doon sa pinagkalob niya sa atin, sa pinagkatiwala niya po sa atin. Di ba? Are we a good steward doon sa pinagkatiwala niya sa atin? And now, now naman po ay ngayon naman po, ang ating pag-aaralan, stewardship of time. Di ba? Stewardship of time. Last time, ang napag-aralan din natin, si Pastor Elijah, yung ginamit po ng ating Panginoon, yung stewardship of treasure, na yung manner of ng pagbibigay, ng pagkakaloob po sa ating Panginoon. Di ba? And ngayon naman po, ang pag-aaralan po natin ay yung stewardship of time. And I title God's message for this day is Time is ticking. Redeem it or regret it. Di ba? Time is ticking. Redeem it or regret it. We know already kung ano ang nangyayari sa mundo natin. Di ba? And it's very, parang nano natin is, grabe na yung gulo ng mundo, grabe na yung gulo ng bansa din natin. Grabe na yung gulo ng mga kapitbahay din natin. Grabe na yung mga gera na nakikita natin at binabalita na sa TV, di ba? And that is a great reminder for us that those things is what hindi dapat tayo matakot. Kundi those things, it will remind us na dapat tayo ay maging faithful. Because any moment,
anytime, pwedeng dumating ang Panginoon. Hindi dapat tayo matakot sa mga bagay na yon, kundi dapat tayo maging tapat sa pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Di ba? Ng ating Panginoon. Yung mga nakita natin that is not just sabihin natin a sign, kumbaga yun din ay pinapakita rin po dito na inire-realign po ng ating Panginoon yung prophecy. Di ba? Kaya nga sa Matthew 24, nandun yung kumbaga nations to nations against sila sa bawat isa. And there are disaster na nararanasan din po natin. And that is the sign of sorrows, that is the sign of kumbaga, hindi maging tayo magpanik, kundi mas lalo pa tayo maging tapat sa Panginoon. Because all of us as followers of Jesus Christ, yun yung inaasam-asam natin. Makapiling siya. Yun yung gustong-gusto natin. Makasama natin ang Panginoon. Makasama natin harap-harapan na sasambahin natin ang Panginoon. Harap-harapan na magbibigyang kapurihan ng Panginoon. Harap-harapan na siya ay makikita natin. That is not, kumbaga, a sad moment, but it's the greatest moment bilang isang mananampalataya. Amen po ba? Bilang isang mananampalataya. Kaya sa oras po na ito, as isa sa mga pag-aaralan po natin, ay makikita po natin sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 17. Pero in later on, pag-aaralan pa natin yung iba pa. Ayan. Okay? Ephesians 5:15 to 17. The Bible says here, "Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, and making the best use of the time, because the day are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is." At before po natin ito na mapag-aralan, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Father, salamat po muli sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin, and we are so thankful po sa araw na ito dahil kami po ay inyong pinagsama-sama upang kami umawit ng papuri po sa inyo, upang kami po ay mas lalo pa namin kilalanin kayo ng sama-sama at pag-aralan ang inyong salita. We pray, Lord, na inyong banal na Espiritu ang manguna po sa amin. We pray, Lord, sa inyong lingkod na inyong gagamitin, Panginoon, gamitin niyo po ako bilang inyong instrumento, maging boses niyo, upang ang lahat ng aming mga marinig, lahat ng aming mga learnings, nawa kayo pa rin ang tutulong sa amin. Ang iyong banal na Espiritu ang manguna po sa amin upang ma-apply po namin ito, may sa pamuhay po namin ito, at maipakita po namin ito bilang mananampalataya, bilang anak nyo, bilang disipulo nyo, Panginoon. Gabayan nyo po kami, at kayo po ang manguna po sa amin. Sa tayong pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Meron tayong tatlo na mapag-aaralan po dito. The time is ticking. Do we redeem it or regret it? Kasi napakahalaga yung oras. Tama? Napakahalaga yung oras, napakahalaga yung mga nakikita at naririnig natin, napakahalaga yung ginagawa natin bilang isang mananampalataya. Ayan, bilang isang mananampalataya. At yung first one na mapag-aaralan po natin dito is recognize the value of time. Do we really recognize or do we value yung time na pinagkatiwala sa atin ng ating Diyos? Kamusta ka pag ikaw ay nagising?
Kamusta ka bago ka matulog? Kamusta ka sa buong araw na ginawa mo? Do we value our time na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon? Do we recognize the value of time? That Paul said doon sa mga Ephesians, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise. Na dito makikita po natin dito sa una na ito that sana po ma-recognize natin yung value, yung time na ito na sinasabi ni Apostle Paul, na sabi niya, look carefully. Kumbaga binigyan niya ng atensyon yung mga Ephesians. Take note yung mga Ephesians, yung background ng Ephesians, yung mga tao man nandoon, mga paganist sila, mayroong mga Diyos-Diyosan sila, at marami sila mga ginagawa, mga kalokohan. Na pinapakita po dito ni Apostle Paul na nawa bilang isang mananampalataya, lalo na sa mga nakikita natin, lalo na sa mga binabasa natin, lalo na pag tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, kumbaga, it's given. Nakakalungkot lang yung mga naririnig natin ng mga balita, nakakalungkot lang yung mga nakikita natin na nangyayari sa mundong ito na palala ng palala, paggulo ng paggulo. But that is given. And that is a great reminder for us that this time na sinabi ni Apostle Paul at tinuro niya sa mga Ephesians na ito, look carefully. Kumbaga, talagang inano niya yung attention. Sabi niya, look carefully then how you walk. Yung walk dito, hindi lamang yung parang paglakad natin, yung journey ang tinutukoy niya dito, yung lifestyle natin. Na bilang isang mananampalataya, kumbaga, pinapakita ba natin yung talagang pagiging Kristiyano? Pinapakita ba natin yung pagiging anak ng ating Panginoon? Pinapakita ba natin na tayo ay tinubos ng ating Panginoon? That in our walk, in our lifestyle, that in our life, o some of our ibang mga ginagawa natin, hindi natin ma-overcome. O hindi natin ito masurrender sa Panginoon. Na kung pag-aaralan natin yung mga previous verses po na ito, in chapter 5, in verses 8 to 14, nandyan po na sinasabi ni Apostle Paul that we are the children of light. And then that is the time to wake up. We are the children of light. And that is a time na tayo dapat ay gumising na hindi natutulog yung ating
pagkatao bilang isang Kristiyano. That yung ating Panginoon patuloy at magre-reflect sa atin yung ilaw niya. Kaya sinabi ng Apostle Paul, look carefully. Baka tutulog-tulog pa rin tayo. Mga kapatid, mga kaibigan, aware ba tayo sa mga nangyayari sa mundong ito? Aware ba tayo sa mga nakikita natin sa paligid natin? Aware ba tayo sa lahat ng binabasa natin? Na maging makita sa atin yung ilaw ng ating Panginoon? Or just okay lang yan. Kaya nga doon po sa ating yung last na prayer meeting po natin nung nakaraang Friday, di ba? This is a great timely actually nung inaaral ko po ito, and then yung time din na yon, ito yung nare-recall ko rin, and praise God kasi this is also one of na isa sa mga pinangahawakan din po natin. Kung bakit yung time, yung buhay natin is very valuable kung tutuusin, lalo na bilang isang Kristiyano. Na doon sa James chapter 4 verse 14 na sinasabi doon, what is your life? You are a mist appears for a little while and then vanishes. Kumbaga, pinakita dito ni James, ilantulad niya ang isang buhay ng isang tao parang isang kumbaga, na-evaporate lang. Maikli lamang ang buhay ng isang tao. Na doon sa time na yon, doon sa buhay na yon, nagagamit ba ito? Kung sino ka? Kung ano ka? Kung nasaan ka? Sabi nga doon sa isang nabasa ko po, nung doon po sa seminary, kasi actually doon sa seminary, isa sa mga kilalang-kilala na mga book na mga binabasa is about doon kay John Piper. And then one of the book of John Piper, napakaganda yung sinabi niya doon, yung doon sa book na yun, Don't Waste Your Life. Na isa sa mga kwento na nilagay niya doon, mayroong isang couple na kumbaga nag-retire sila. And then yung ginawa nila, pumunta sila sa dagat, mangolekta ng shells. Di ba? Kung tutuusin, okay lang kung tutuusin sa atin in human perspective. Pero sabi doon, sa kwentong yun, na sinabi ni John Piper about doon sa don't waste your life. Di ba? It's common bilang isang matanda. Pag-retire mo ay magre-relax ka. Right? Kumbaga, ito for good na ito. But you know, bilang isang mananampalataya, there is no retirement. Kasi sa pagdating ng Panginoon, sabi niya dun sa aklat na yun, pag dumating ang Panginoon, sasabihin mo pa sa Panginoon, look, Lord, ang dami kong nakolektang shells. Diba? Na pinapakita doon na in every minute, in every day, every year, na binibigay sa atin ng ating Panginoon, that is the privilege, that is the opportunity na nawa mas lalo pang magpagamit
sa Panginoon hanggang sa pagdating niya, hanggang sa malapit ang kanyang pagdating. Tama? Parang sasabihin natin sa isang kumbaga pag alam mo na na malapit ka nang mamatay, yung gusto mo nang gagawin, yung ililista mo. Ang gagawin mo, paano pa kaya sabihin ng Panginoon, itong araw na ito, darating siya? Anong gagawin natin? Ano kaya ang mukhang ihaharap natin? Na para bang isang couple na sasabihin nila, nangolekta ng shells, at sasabihin ni Lord, ito ang dami kong nakolektang shells. Hello, hindi yan yung pinapagawa ko sa'yo. That recognize the value of time. Let us be awake. Let us be, kumbaga, intentional na maging seryoso sa oras na binibigay sa atin o pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon sa ating pamumuhay. Kaya sabi niya, look carefully then how you walk. And then sabi niya, not as an unwise, but as wise. I praise God kasi dun sa mga nakikita ko, na mga kapatiran natin, sa mga kaibigan ko na nasa, kumbaga, nakikita natin talaga, pag umaga, nakikita ko, nagpo-post sila ng devotion nila. Ng mga kaibigan ko, nagpo-post sila ng mga devotion din nila. That's why naitanong ko, kamusta ka pag ikaw ay paggising mo, ano ang ginagawa mo? Pagtulog mo, ano ang ginagawa mo? Sa buong araw, ano ang ginagawa mo? Sa workplace natin, ano ang ginagawa mo? Kristiyano ba? Ang naipapakita? Or just a corporate people? The time that kung nasaan tayo, that is the time, that is the field na tayo ay makikilala. Na tayo ay magiging magandang halimbawa. Kaya napakaganda na ang work na pinagkaloob sa atin, na pinagkaloob sa inyo ng ating Panginoon, that is the work, that is the ministry na binigay sa inyo at pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon para ikaw ay magamit, para ikaw ay maipakilala mo ang ating Panginoon. Sa anong mga aspeto? Buhay mo. Maging tapat ka. Maging magandang halimbawa ka kung saan ka nagtatrabaho. Kahit sa school. Na maging magandang estudyante tayo. Nagpupursigi tayo. Na nag-aaral is because ang pag-aaral na ito, hindi ito para lang sa akin, kundi gusto nating mabigyang kapurihan ng Diyos. Kahit sa mga kaibigan natin. Na tayo ay makilala ng kaibigan natin, na tayo ay tinubos ng Panginoon, ng dugo niya.
na makikita sa buhay natin, sa oras na ginugugol natin, sila mismo magsasabi sa iyo, Kristiyano ka nga talaga. Hindi yung sasabihin sa atin, Kristiyano ka pala. Not only doon sa work, sa school, sa mga kaibigan natin, even in our family. Di ba? Noong nakaraan nga na ating napag-aralan about doon sa Father's Day. Di ba? Isa sa mga napag-aralan natin is given that family is the first ministry. But you know, doon sa pag-aaral pa natin about doon sa utos na nakita natin doon, bukod tanging sinabi ng Biblia, love your wife. Hindi kagad inuna yung mga anak. Tama? Ang inuna, yung husband, yung wife, yung mga anak. At kung titingnan natin yung pagkakasunod na yon, yung importansyang yon, di ba? Mas maganda pala, di ba? Mahalin ang asawa. Kasi dati, lagi nating iniisip para sa mga anak. Di ba? Para sa mga anak. Pero, kung doon sa pag-aaral natin, hindi lang para sa mga anak. Dahil mahal mo yung asawa mo. Kung bakit ka nag-i-endure, kung bakit kumbaga yung commitment mo ay nandoon pa rin. Dahil alam mo, mahal mo yung asawa mo. And it will please God. Amen? That it will please God. Kasi yun nga, na-realize ko nga, kung siguro, kung anak lang lagi dahilan natin, wala. Talaga makikita natin, wala talagang ano yan. Buti na lang may anak kami. Pahina ng pahina, parupok ng parupok yung relationship ng bawat isa. Kung walang anak, goodbye. Pero that is the first thing first. Will you love your wife? Diba? Amen? Kaya pala nag-i-endure. Kaya pala yung commitment nandoon. Kaya pala mas lalong ginagamit ng Panginoon is because of that. Kaya napipreserve yung family. Kaya naproprotectionan ang family. Is because the key thing is what? Love. Hindi lamang sa family, sa community rin natin. Diba? Kung nasaan tayo, makita sa atin, tayo ay anak ng Panginoon. Hindi yung sasabihin natin, we are proud to be the son of God, the children of God, but our lives is not living on it. Diba? Yung napag-aralan nga namin, hindi ko talaga makalimutan talaga yung napag-aralan namin doon sa BBSI, doon sa Master Lab namin about doon sa Equip 21. Kala namin talaga, alam na namin yung about doon sa story ni Jonah, that is very common book. It's a very common story na tinuturo natin sa mga bata. Actually. But nung napag-aralan pa namin lahat, word by word, and then may tinuro pa sa amin yung style ng pag-aaral about chiasm na yung A, B, C, and Y, X.
Ano ba yung susunod doon? Is magkakakonect yun hanggang doon sa gitna. Tapos makikita natin, nakita po namin doon, yung grabe pala yung nangyari kay Jonah. Grabe pala yung attitude ni Jonah. Akala natin nag-repent siya, yung pala pag-aaralan mo, walang repentance ang nangyari. Pag mapag-aaralan nyo talaga ng matindi. Kasi sa verse 2, nandun yung prayer eh. Sa chapter 2, nandun yung prayer, pero hindi pala yon. Kaya gusto ko pong isi-series yun eh. Mag-book series na po tayo next. And then yung lahat ng mga at natutunan namin ay ibabahagi ko rin po sa inyo. Na very common siya pero marami pa tayong mga tututunan sa bagay na yun. And it will be, kumbaga, mag-reflect sa atin, baka tayo rin ay Jonah rin. That we are proud to ourselves na I am a Hebrew. Alam natin ang Diyos natin ang naglalang ng dagat at ng lupa. But sa buhay niya, hindi niya sinunod yung utos ng Diyos sa kanya. Parang ganoon po sa atin. We know that we are the children of God. We know that the Lord died on our sins. But in our lives, hindi natin na ipapakita. And we know already yung calling natin as a Christian to proclaim, to preach, to share, to show yung gospel, kung paano tayo binago ng Panginoon. But in our lives, pinagdadamot pala natin. Natatakot pa rin pala tayo. Kaya, principle na makikita po natin dito, wise living begins with mindful walking. Di ba? Wise living begins with mindful walking. If you don't pay attention to your time, your ways, your life. Di ba? Wise ba tayo bilang isang mananampalataya na yung oras, yung araw, yung taon na binigay sa atin ng ating Panginoon, masasabi natin, yung time, yung taon na binigay mo sa akin, I work it well. If not, you wasted. Pangalawa, na pag-aaralan po natin, not only na ma-recognize yung value ng time, pangalawa naman po, redeem every opportunity. Nasabi po dito, making the best use of the time because of the days are evil. Sa other translation, sa King James, is the redeeming of time. Di ba? Pero doon po sa original lagi, kasama rin po yun. And then dito sa translation na ating ginagamit sa ESV is what? Making the best use of the time. Na kumbaga, other mga meaning niya. Kaya huwag natin pag-aawayin yung King James, yung ESV, yung NASB. Meron lang konti sa NIV talaga. Kung tutuusin. Pero hindi na natin pag-aaway-awayan yan. Pag-aralan natin lahat yan. At kung ano yung mga pinagkaiba niyan. Pero dapat mo pag-aralan yung mismo saan yung original. Kung bakit mas lalo mong maintindihan bakit yun yung ginamit ng version na yun. Bakit ito yung ginamit ng version? Bakit ito yung term na ginamit ng version na ito? At dito sa ating mapag-aaralan, this is the ESV version.
The other version is redeeming the time. In ESV version is this, making the best use of the time. Because the days are evil. Nauna pinakita ni Apostle Paul na take it seriously. Ikaw ay anak na ng Panginoon, ikaw ay ilaw na nagre-reflect ang Panginoon sa buhay mo. Kailangan nating gumising. At maging wise sa oras, sa taon na binigay sa atin ng ating Panginoon, na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. And this one, that every time, that every moment, that every year na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, that is the opportunity to use it. Paano? Hindi yung sa oras na, itong ano na ito, okay lang ako, itong ganito, umaalab ako, ito yung ano, wag muna Lord. And then sa time na ito, Lord, sige. Pag na-discourage, ay, ayoko na. That's not a Christian. Hindi natin ini-embrace yung title na Christian bilang isang title lamang. Ini-embrace natin yung pagiging Christian is because God gave us that authority. And we are so thankful to the Lord. And we are so thankful to the Lord. Because of what? Making the best use of the time. Sabi niya, because the days are evil. Kaya nga sa nangyayari ngayon, dami ng gulo. Kung titinan niyo po yung bawat nation, may gera sa India, may gera sa Pakistan. Sa Ukraine, hindi pa sila tapos. Gera ng Ukraine at Russia. Sa atin, meron tayong medyo may, kumbaga, tumataas na tensyon. Ganon din sa Taiwan. Sa Israel, merong gera na rin. Di pa sila tapos doon sa Gaza, di pa sila tapos doon sa Yemen. May Iran naman. At ang mundo, pagulo ng pagulo. Ang bansa natin, palalari ng palara. Hindi matapos yung siraan sa bawat isa. Kaya pati mga Kristiyano, minsan nag-aaway because of that. Meron ngang doon sa amin, yung mga experience ko, nag-live pa talaga ng group chat eh. And then, hindi na talaga nagsimba because natalo siya eh. Nawala yung sa Bible na kung sino man yung dinalaga ng Panginoon, at yun yung sosuportahan, yun yung ipagpipray, yun yung ilalapit sa Panginoon. Ang nangyari, post pa dito, post pa doon, about sa politika, and then pag may nag-comment, pag pangit yung comment, aawayan na. Kaya nga, magulo na nga ang mundo, hindi pa maayos yung ating bansa.
Kaya sabi ko nga, praise God kasi at least yung pinagpipray ko talaga na hindi manalo, hindi nanalo eh. Comfort na lang, comfort sa akin yun, sabi ko. Pero yung prayer ko talaga, sa darating na paggawa nila ng batas, sana may tumayo. May maglaban. May pumigil sa mga batas na hindi kaaya-aya sa salita ng Panginoon at sa Diyos. And then, buti na lang, nasa Batanes kami noon. Kasi kung bumoto ako, 3 lang iboboto ko eh. Diba? 3 lang iboboto ko eh. The rest, wala na. Kasi nakita ko yung mga favor nila. Kaya sabi ko, 3 lang boboto ko. At least, yung 3 ngayon, hindi sila favor. Eh, natuwa ako dahil yung isa hindi nanalo. Kaya, okay na. Hindi lang ako nakaboto, kaya sorry po. That because of the days are evil. Yes, ang mundo ay paunlad ng paunlad because of technology. But the mind, the perspective, the view, the beliefs ay palala ng palala. Kung tutuusin, yung nangyayari sa ating bayang Israel, na pinaglalaban nila kung bakit nila ginigera ang Iran is because of the nuclear. Actually, dapat ang buong mundo panig sa Israel. Kasi na-prove na yun na bawal nang gumawa ng nuclear. Pero nakikita natin, parang patay mali siya na lang karamihan. Again, hindi tayo dapat matakot. It is given. Dahil sa salita ng Panginoon, nakasaad lahat ang mangyayari. At sa salita ng Panginoon, lahat ng mga Kristiyano nilulook forward yung pagdating ng ating Panginoon. Na hindi tayo matakot, kundi dapat tayo maging tapat sa ating Panginoon. Meron nga isa sa page, sa FB page, nagsasabi, ilang mga billionaire gumawa na ng bunker para daw sa safe na sila sa doomsday na mangyayari. Kasi alam nila na merong mangyayari na doomsday. Pero as Christian, alam natin ang mangyayari. Yung pagdating mismo ng Panginoon. Takot sila sa doomsday. Pero excited tayo saan? Sa pagdating ng Panginoon. Amen? But the question, nawa sigurado tayo. Tama yung relasyon natin sa Kanya. Baka title lang. That I hope and I pray that day, sa pagdating ng Panginoon, that this day, na maraming mga evils, maraming mga gulo na nangyayari, it will not discourage us, but it will what? Remind us sa pagdating ng ating Panginoon.
na maging mas masaya, mas maging tapat, mas maging pursigido, na magising, na ipakita, ipakilala, at ibahagi ang ating Panginoon sa kapwa po natin. Amen? Hindi lamang sa family, hindi lamang sa mga katrabaho, hindi lamang sa mga kaibigan natin. Kumbaga, kung nasaan man tayo, makita sa atin that we are Christian, that we are the children of God, na tayo po ay binabahagi natin at sinasapamuhay natin kung sino si Kristo sa buhay natin. Amen? Na si Kristo buhay at si Kristo ay darating na. Amen? Na yun po yung ibabahagi natin, yun po yung ipinapakita natin, yun po yung sinasapamuhay natin, na hindi tayo matakot, kundi mas lalo pa tayo magpursige na maging tapat, maglingkod sa Panginoon at humingi ng tawad sa Panginoon. Dahil sa oras na yun, harap-harapan na natin siyang makakasama. Harap-harapan na po natin siyang sasambahin. At harap-harapan natin siyang pupurihin. At itataas ang kanyang pangalan. Kaya let us use our time well. Let us use our life best. Let us use our talent na mag-glorify ang ating Panginoon, na maipakita ang ating Panginoon. Kaya principle po, redeeming the time means intentionally using every moment for God's glory, knowing that evil days at yung pagiging passive living is not an option. But every time, every moment, every year, and every opportunity, sana magamit po tayo ng Panginoon. Sa kanyang pagdating, masasabi natin, I did it well. At sasabihin ng Panginoon sa atin, well thou good and faithful servant. Amen? Kasi yun naman talaga ang gustong-gusto natin marinig sa ating Panginoon, sa ating Master. Pangatlo po, na ating pag-aaralan, not only yung recognize, yung value ng time, not only i-redeem po yung every opportunity. Pangatlo naman po, response to God's will. Sabi po dito, therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord. After no sinasabi ni Apostle Paul dito sa mga Ephesians na ito na look carefully, then how you walk, and then pangalawa na nakita po natin dyan na making the best use of the time because the days are evil. And then the last na mapag-aaralan po natin, this is the conclusion ni Apostle Paul, therefore do not be foolish. Huwag tayo maging hangal, huwag natin kumbaga sayangin yung oras natin. Hindi natin dapat sinasayang yung oras natin every moment. Even though nakikita natin sa paligid natin, even though doon sa mga balita na nakikita natin, it's very alarming. But that is the time to wake up. That is the time
to walk in love, to walk in light, and to walk wisely. Bakit ko po nasabi yan? Kasi yung pinapakita dito ni Apostle Paul na therefore do not be foolish but understand what the will of the Lord. What is the will of the Lord? Kung gagawin natin consistent dito sa verse na ito, dito sa chapter na ito, makikita natin. Ano po yung mga yun? In Ephesians chapter 5, verses 1 to 2, nandun po yung sinabi ko po, walk in love. Love. Mamuhay tayo na merong pag-ibig. Mamuhay tayo na may pag-ibig. Amen? Ano pa? In Ephesians chapter 5, verse 8 to 14. Kaya nga, kino-context natin lahat. Kung bakit yun yung sinulat ni Apostle Paul. Kung bakit ano yung will ni Lord na sinasabi ni Apostle Paul doon sa context na yon, doon sa chapter na yon. At ito yung will ni ating Panginoon na gustong ituro sa atin ni Apostle Paul, na gustong i-challenge sa atin ni Apostle Paul, but dahil doon sa nangyayari. Kasi ang nangyayari ngayon, wala nang love. Ano ang pinapairal? Karapatan ko. Tama ako. Wala nang love. And that is the will of God. Isa pamuhay ang pag-ibig. Ano pa? Ephesians chapter 5, verse 8 to 14. Walk as children of light. Mamuhay tayo na tayo po ay ano po? Instrumento ng Panginoon na magre-reflect sa atin, siya mismo. Ang ilaw mismo ng ating Panginoon. Amen po? And that is the will of God. That is the will of the Lord. Ipakilala siya. Ipakita siya na meron tayong Kristo. Ano pa? In Ephesians 5:15 to 16, ano yung napag-aralan natin? Walk wisely. Redeeming the time because the days are evil. Mga kapatid, gumising po tayo. Mga kapatid, huwag tayong chichilax-chilax. Mga kapatid, darating po ang Panginoon. And let us be faithful. Amen? Amen? And pang-apat, bakit ko po nasabi ito? Ba't sinama ko po ito? In the following verses na sinabi po dyan, in the context of Ephesians, na sinabi niya dyan, di ba, 17, therefore do not be foolish, but understand the will of the Lord is. In verse 18, kasunod, N. Ibig sabihin, kasama pa yan. Ano sabi dyan? And do not get drunk with wine, for that is debauchery. But be filled with what? The Spirit. Bakit ko po nasabi ito? Na
yung will ni God, itong tatlong ito, walk in love, walk as a children of love, walk wisely. In the context of Ephesians, there are many pagans, many idols. At yung idols na yun, sinasabi niya na huwag kang mapalasing kasi ang kinikilala nila, meron silang Diyos nagpapalasing sa kanila. At pag mangyari yun, lahat ng gusto nila mangyayari. Pero sinabi dito ni Paul, kung bakit sinama po natin ito. Yung Holy Spirit is the key. Para magawa po natin yung kalooban ng Panginoon. Amen? Kung gusto natin mag-walk in love, filled with the Holy Spirit. Amen? Kung gusto natin na tayo ay walk as a children of love, light, walk as filled with the Holy Spirit. If we want to walk wisely, we need to be filled with the Holy Spirit. Kung wala ang banal na Espiritu, wala lahat ng bagay ngayon. Kung wala ang banal na Espiritu, hindi natin kaya ang mga kalooban ng Diyos sa atin. At kung wala ang banal na Espiritu, hindi tayo mababago. Amen? At kung wala ang banal na Espiritu, wala tayong kasiguraduhan. Kaya nga pag-aaralan mo itong chapter 5 na doon, kasunod na dyan yung yung husband, at kasunod na yung wives, kasunod na yung children. Kaya magkakakonek yan pag ita-diagram. Doon pa rin sa filled with the Holy Spirit. Kaya mo minamahal ang asawa mo because filled ka ng Holy Spirit. Kaya ka nagpapag-submit sa asawa mo because you are filled with the Holy Spirit. Kaya tayo sumusunod sa mga parents natin, sa mga magulang natin is because we are filled with the Holy Spirit. But without that, chaos ang mangyayari po sa atin. Chaos po ang mangyayari po sa atin. And what is the will of the Lord? Walk in love. Walk as a children of light. Walk wisely. Paano? Pag-filled tayo ng banal na Espiritu. Kaya let us ask always to our Father, Lord, help me. Lord, gabayan mo ako ng iyong banal na Espiritu. Pag nagpaplano tayo, pag may mga gagawin tayo, Lord, ang banal na Espiritu ang manguna po sa amin. Amen po? That's why it's very important ang banal na Espiritu sa pamumuhay ng isang mananampalataya. Amen? The days are evil. Let us redeem the time. Let us walk in love. Let us walk in the children as a children of light. Let us walk
wisely by the help of the Holy Spirit. Kasi kung wala po yan, that you are walk in love, that you are the children of light, that you are walk wisely na sinasabi mo, mamataas na lang po tayo. Kasi sasabihin natin sa sarili natin, kaya ko. But God teaches us we need Holy Spirit. And the Bible teaches us ano yung ginagawa ng Banal na Espiritu sa atin. Amen? Kaya true wisdom is not just managing your time, but aligning your life with God's will. A Spirit-filled life redeems time by choosing God's way over the world's way. Kasi ang mundo nito talagang binubulag tayo. Ang mundo nito talagang tinatakot tayo. Itong mundo na ito ay talagang focus po tayo. And the wisdom and the Word of God and from God, kasi meron ding earthly wisdom eh. Di ba? Sa James na pinag-aralan natin. Di ba? Yung wisdom na yan, that is the godly wisdom. That we are filled with the Holy Spirit. Na yung pipiliin natin, marirealign tayo doon sa kalooban ng Panginoon at ang pipiliin natin mismo yung kaparaanan ng Diyos, hindi ang kaparaanan ng mundong ito. Amen po ba? Hindi po ang kaparaanan ng mundong ito. Kaya, God is not calling us to be afraid. The days are evil. At sa panahon natin, it's very alarming. Pero mga kapatid, God is not calling us to be afraid. He is calling us to be faithful. Amen? He is calling us to be faithful. The time is ticking. History is moving. Jesus is returning. Amen? Jesus is returning. Will you look back and say, I used it well? Or will you hear the words, well, thou good and faithful servant. Kaya nga sabi nga po, stood, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. And sabi naman ni John Piper, doon sa book, don't waste your life. Don't waste your life. The greatest strategy is not dying young. It's wasting the time you were given on things that have no internal value. Kaya, don't waste your time. Use it for Christ. And start now. Nalaman natin ng pati yung oras
ay pinagkatiwala sa atin ng ating Diyos. At kung dumating siya, at titignan natin yung ginamit nating oras na pinagkatiwala niya, do we work well? At sa pagdating ng Panginoon, ng ating Master, sana marinig natin na sa oras na binigay sa atin ng Panginoon, sa taon na binigay sa atin ng Panginoon, hindi natin ito sinayang. At sasabihin ng Panginoon, ng Master natin, "Well thou good and faithful servant." At hindi tayo matatakot. Mas lalo tayo magiging tapat sa Diyos. Amen? Magiging tapat po sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Father, salamat po muli sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. We are so thankful, Lord, na kami po inyong tinipon-tipon. And we are so thankful, O Lord, na sa series na ito, pinapakita niyo po ang lahat ng bagay ay nasa inyo. At ang lahat ng bagay na ito ay para sa inyo, Panginoon. At lahat ng bagay na ito na pinagkatiwala namin, pinagkatiwala ninyo po sa amin, ay magamit namin ng tama para sa inyong kahalatian. Sa tayong pangalan ni Jesus, amen and amen. God bless po sa bawat isa.